Ito ang Realme C3 at 5i. Guys, batong-bato ngayon sa bahay. Tingin ko, batong-bato ka rin. Kasi lahat tayo naka-quarantine. Sana'y mawala na tong virus na to para makabalik na tayo lahat sa normal. Pero pues, eto tayo ngayon para maaliw kayo, malibang. Marami nagtatanong sa akin kung ano mas sulit, ang C3 ba o ang 5i. Dito natin malalaman sa video na ito. Ako nga pala si Richmond ng Gadget Sidekick at ito ay hindi sponsored na video. So, sit back, relax, and enjoy this quarantine season. First off, ito ang box nila. Pareho silang dilaw. Pero ano pinagkaiba nila? Si 5i, tall, yellow, and handsome. Naman, mas matangkad naman siya, di ba? Mas malit nga, mas pandak si C3. Pero, siyempre, hindi naman natin kino-compare ang box. Ito tayo, 5i, C3. Hindi na tayo masyado magdo-dwell on sa mga specs nila, no? More of performance, mga benchmarks, at mga camera samples. Siyempre, para makita natin kung sino nga ba dito ang pipiliin nyo. Pero, ang C3, ang presyo niya ay 5,990. At ang 5i, ang presyo niya ay 6,990. Pero, malalaman natin kung anong pinagkaibangan nilang dalawa, no? So, sa loob, si 5i ay walang free jelly case, 10 watts charger at micro USB cable. Tingnan natin si C3 kung ano nilalaman nitong box. Okay, wala rin siya free jelly case, no? Kasi budget lang. At ganun din, 10 watts charger at micro USB cable. So, ang laman nila ay parehong pareho. Okay. Ito na. Ang Realme C3, ang likod niya, yung makita mo matte finish na siya, no? Ang rays niya parang galing sa camera, no? Makita mo, yung parang ang sun ray niya galing sa camera. Samantala si 5i, makita mo galing sa ilalim, galing sa Realme logo. Paakyat naman yung rays niya, no? So, yun ang pinagkaiba nila sa design. Pero, guys, parehong-pareho ang kanila chassis. Pareho rin sila, 155 grams ang bigat. Okay? So, yung form factor nila, parehong-pareho except that ang camera ni C3 ay nakulangan ng isa. Kulang ng isang mata. Okay? So, 4 ang mata ni 5i at 3 lang ang mata ni C3. Yun ang pinagkaiba. Sa ilalim, makita natin, pareho lang din sila. Okay? So, micro USB sila pareho, no? Loudspeaker, microphone in, at of course, ang audio jack. Dito sa kanan, makita mo pareho sila may power button. Nga naman, paano naman mag-on, no? Kung walang power button. So, sa taas, malinis. At sa kanan, parehong volume rocker at SIM tray. At parehong sila nakakapag-support ng 2 nano SIM at isang micro SD expansion. No? So, ang camera nila, pareho silang 12MP ang main sensor. Except that, mas lamang lang si 5i ng isang ultra-wide sensor. Pero yung macro at saka bokeh, pareho lang silang dalawa. Sa harap, ang camera ni 5i ay 8 megapixel at ang camera naman ni C3 ay 5 megapixel. So, makita man natin, pareho naman sila 720p, 6.5 inch, IPS LCD. So, makita natin ang design nila halos the same lang naman sila, no? Except that si Color OS pa si 5i, pero si C3, naka Realme UI version 1 na. Okay. So, ito na, simulan na natin ang laban. Round 1.
fight. Okay guys, makikita natin itong Realme 5i, no? Meron siyang processor na Snapdragon 665 at yung GPU niya is Adreno 610. Samantalang itong C3 naman, meron siyang Helio G70 at ang kanyang GPU ay Mali G52. So, yun ang siguro probably isa sa mga main difference nilang dalawa, yung processor nila. Doon magkakatalo ang laban na ito. Okay? So, sa simula, tingnan natin ang score nila pareho sa Antutu. Okay? Yan. Sabay ko pinindot, pero makita natin na mas mabilis na load ni 5i ng siguro 1 segundo kumpara kay C3. So, mas mataas naman di hamak ang score ni C3, no? 173,000 points. Pero tingnan natin kung saan siya lumamang laban kay 5i. So, hindi nagkakalayo sa CPU. Ang GPU, lumamang si 5i, which is medyo nakakapagtaka. Okay? So, dito sa memory, halos partida lang. Pero sa UX, medyo doon lumamang ng malayo si C3, no? Okay? So, yan. Sa mga image processing, mas mabilis siya. Sa data processing, mas mabilis si C3. Okay? So, syempre, Android 10 ang gamit ni C3. Android 9 pa lang ang gamit ni 5i. Pero syempre, magkakaroon naman ng update to pretty soon. Okay, so punta naman tayo ngayon kay PC Mark. Tingnan natin ang oras nila, no? Okay. So, mas nauna nag-load ng konti si C3. Tingnan natin lang ang kanilang scores. Ayan. Ito na. Makikita nyo kung sino mas makunat. Ang 5i, kaya niya magtagal ng roughly 18 hours. 18.5 hours, sabihin natin. Screen on time. Samantala, itong kaibigan natin si C3, ang kaya lang niya is roughly 12.5 hours. Isipin mo, 6 na oras din yun, guys. So, siyempre, mas matagal ang battery. Pareho sila 5,000 mAh battery. Support nila 10 watts charging, pero mas tumatagal ang sa Snapdragon. Siyempre, Snapdragon yan di ba? So guys, ito ang work performance score ng Realme C3 8,500 at ng 5i ay 7,800 lang. Hindi naman sila masyado nagkakalayo, no, sa scores. So makita mo medyo nag-pull away siya sa, tignan natin ha, sa video editing mas lamang si Snapdragon. Sa writing, mas lamang si C3. Pero sa photo editing, medyo lumayo na yung score. 19,000, 14,000 to, no? Sa data manipulation, halos pare lang naman sila. Pero ang work performance score talaga, sa performance, lumamang talaga si C3. So, ayan, nakita natin yung pinagkaiba nilang dalawa, no? Okay. So, ngayon punta naman tayo kay 3D Mark. Tingnan natin kung anong scores nila, no? May results. So, makita natin, talagang lumamang pa rin si Realme C3. Ito ang score niya. 1183. 1149 lang dito kay 5i. Okay. So, sige, exit ulit. Puntahan naman natin si Geekbench. Okay. Yun. Yan. So, dalagang makita na sa mga benchmarkings, no, dalagang lamang na lamang si C3 pagdating sa performance. Ayan. 355, 314 lang siya.
Pero pagdating naman sa multi-core performance, mas lamang si 5i. So, yan. So, ngayon punta naman tayo kay i22. So, pagdating naman kay i22, masyadong landslide ang pagkapanalo nitong 5i, no? 88,000 points niya, 26,000 points lang siya. Sa image classification, no, lamang na lamang talaga si 5i. Saka sa object detection. Okay? Halos walang binatbat to sa object detection, yo. Accuracy nila halos pareho lang sa UI, sa AI nila, no, halos pareho. Pero pagdating sa speed, 21,000, 3,000 lang to. Medyo malayo ang kanilang differences, no. So, natin sa GPU mark. Kung na score na nakuha natin, no. Ayan. So, sa 5i, 934,000. Ito, 1,026,000. Di hamang na mas maganda ang GPU ng Mali G52 dito sa loob ng Realme C3. So, ayun, nakita na natin halos lahat ng benchmarks na gusto natin makita, no? At napakita na natin sa inyo yung score ni Antutu. So, ngayon punta naman tayo sa gaming. Okay? So, since sinabi naman natin, medyo mukhang panis naman si... I-close lang natin lahat, no, para i-clear lang natin lahat ng apps para malinis. So guys, papasok na tayo ngayon sa game space, no. Actually, C3 lang ang merong game space. So, si 5i, wala akong nakitang game space para sa kanya, no. So, sabihin na natin load ang ML. Natin kung sino mauna, no. So, mukhang lamang ang bilis ni C3 dito sa laban ng pag-load, no. So, di hamak na mas mabilis nga talaga ang C3. Pero yung nga lang, nag-update siya. Kaya tingin ko kailangan natin ulitin. So, nakita naman natin na mas mabilis naman nag-load itong si Realme C3, no, compared kay 5i. Tapos, tingnan naman natin ngayon ang kanyang settings. Okay, so, si Realme C3, kaya niya mag HFR mode, high graphics setting. So, tingnan naman natin kay 5i kung anong kakayahan nitong phone na ito. Kaya niya kaya lamangan o kaya ng tapatan? Aba? HFR mode naka-on, high graphics settings pa. Adi, halos pareho lang naman silang dalawa. Walang pinagkaiba. Di ba? So, punta naman tayo ngayon sa PUBG. Tingnan natin yung settings doon. So, ngayon, o-open na natin ang PUBG Mobile. Okay. So, makita na naman natin nauna na naman si C3 sa pag-load. Ayan. Very, very evident na talaga ang C3 ay created for gaming. Yan. Okay. Naglo-loading na sila. So, halos sumabay lang naman sila, no? Tingnan natin ang settings nila kung sino mas lamang. Itong si C3, no? Tingnan natin ang graphics niya. Ang graphics ng Realme C3 kaya na mag-HD high graphics settings.
Which is expected ko naman to sa C3, no? Tingnan naman natin si 5i. Ayun, dyan natin makikita ang pinagkaiba nila. Medium frame rate. Kaya lang niya maximum is balance. Hindi man lang umabot ng HD. So, yan lang ang limitation naman ni 5i dito sa PUBG. So, right now, exit na natin. Punta naman tayo sa Call of Duty. Yan. So, sabi natin load si COD. Aba, parang nauna ata si si 5i ngayon halos pareho lang. Halos sabay lang. Tignan natin kung sino mauna maglo-load sa kanilang dalawa, no? Ayun, mukhang hindi. Mukhang nilamangan ni C3. Si 5i. Halos tapos na siya, oh. Ayun. Very evident na nauna na nga si C3. So, tingnan natin ang settings niya, no? Ang settings na kaya ibigay ni Realme C3, no? Low graphic quality at medium frame rate lang para sa Call of Duty dito kay Realme C3. Samantalang dito kay 5i, ito natin. Aba, very high ang graphics quality at very high ang frame rate. Aba, parang may mali ata Support ni Snapdragon itong si Call of Duty. Samantala yung limitation siguro ni MediaTek, hindi na support ang Call of Duty. So, pagdating sa graphic quality, low tsaka medium lang kaya niyang isagap. Okay? So, hindi bali. Maglalaro muna tayo ng isang game gamit ang C3. Tingnan natin kung sasablay ba tayo o hindi. Ayan, kita mo, simulan natin ang laban. Actually, wala namang nakikitang frame drops, no, dito sa paglaro ko sa Call of Duty. Pero, hindi natin masabi. Pero, accurate naman ang akin, tignan natin kung sa 5i naman, kung kamusta ang laro. Nagtatago lahat ng kalaban, Quarantine. Okay? So much para dito sa Call of Duty dito sa C3. Tignan natin si 5i. Ito naman ang laro ko sa 5i, no? So, yan natin, no? Actually, maganda naman ang graphics nila pareho. Yung nga lang, namatay agad ako dito, no? Yun. So, maganda naman response niya, no? Pareho naman sila, wala nakitang frame drops.
sasabi ko, no, parang halos di naman sila nagkakalayo. Wala naman ako na-feel na frame drops sa bawat phone. Both sa C3 and sa 5i para sa gaming. Actually, sa ML, I think wala naman dapat ikabahala kasi ang ML naman hindi naman graphics intense game. Medyo magkakatalo lang sa Call of Duty at sa PUBG. Pero based sa laro ko naman sa Call of Duty, kahit naka medium frame rate setting lang siya, wala naman ako nakita frame drops masyado. Siguro probably a little lag lang. Kaya siguro medyo mabagal response ko sa pagbaril. Dito naman, suabe naman. And probably masasabi ko mas efficient lang ang Call of Duty sa Snapdragon na chipset. So ngayon, diretso na tayo sa camera. So makita natin sa camera, doon medyo nagkakalayo na sila dalawa ng performance, no. So makita natin sa C3, medyo marami siyang kulang, no. May portrait mode siya. Ang tingnan natin more niya, no. May macro lang siya. Expert pano. Samantala dito sa camera naman ni 5i, may portrait ka na. May nightscape. Ito importante sa akin. Nightscape mode, pano, expert, time-lapse, tsaka ultra macro. Okay? So, yung ultra lens niya, ultra wide lens niya, meron dito kasi 4 ang kanyang lente. Samantala dito 3. Okay? So, sa mga iba, sa AI, pare-pareho lang naman yan, no? So, tingnan naman natin sa video settings. Pagdating sa video settings, tingnan natin kung anong settings ang meron. Yan. So, kaya namang record ng 4K si Realme 5i. Tingnan natin kung anong kaya na sagad ni C3, no? So, video resolution niya, maximum 1080p lang. Okay? So, doon nagkakatalo tong dalawang camera pagdating sa video. Ito na guys, ang camera comparison. Makita natin ang shots natin sa C3, ito ang 5i. Mas dihamak na mas magandang color na binabato nitong 5i, no? Yung pag-capture niya, mas malapit to sa mata ko, no? Sa nakikita ko. So, sa mga green, sa mga berde, ayan. Ito. Though mukhang mas greenish ito, siguro reaction lang ng AI, pero sa dalagang nakikita ko, no, ito ang tunay ng kulay. So, mas saturated lang sa C3, no? So, tingnan natin. Ito, mas klarado ang picture nitong building na to, no? Kumpara dito. Okay, so medyo mas blurred siya. Outdoor shot lang ito, no? Yan. So, kita natin. Sa selfie naman, ito medyo mas yellowish ako dito. Ito naman mas white naman, mas wash out, no? So, tingin ko mas prefer ko medyo may pagka-yellowish. Ito medyo masyadong puti ang dating ko dito, no? So, tingnan pa natin ibang shots. Yan. Okay, so medyo yellowish nga ang bato ni 5i pagdating sa outdoor. Ito naman, indoor shots. Okay? So, masasabi ko mas klarado pa rin ang kuha ni 5i. Siguro sa same sensor nila, pero iba pa rin ang algorithm. So, mas maganda pagka-deploy dito sa kanya. Lalo na dito sa beans. Diba? Kita natin na mas natural ang color sa 5i. Okay, sa indoor selfie. Yan. Okay, mas dihamak na mas maputi ako dito, mas wash away. Ang kulay dito mas natural. Makita mo pagdating sa mata, oh. 'Di ba? Mas blurred ang mata dito sa C3, mas malino ang kuha ng 8 megapixel sensor ng 5i. So, pagdating sa selfie video, pinagtabi ko 'tong dalawa, sabay kong inano. Naka side by side siya, no? So, makita mo, mas dumidilim dito, no? Pagdating sa walang ilaw na area, mas dumidilim siya. Kumpara dito sa
5i. Okay? Tingnan natin ibang video dito sa indoor. Rear camera naman to. Magkatabi lang din tong kinuha. Yan. Makita mo yung kulay niya talaga iba eh. Iba ang color resolution na nakukuha nitong 5i. Mapa indoor man or mapa outdoor. Okay? Outdoor naman, no? Tingnan natin. So, talagang mas puti ang kuha ni ni C3, no? Kumpara dito, mas natural talagang color na nakukuha ni 5i. Yan. So, naglalakad ako. Makita mo mas stable to kaysa dito. Siguro, mas maganda ang EIS nito. Ito, outdoor na selfie. Yan. Kita mo pag nag-against the sunlight na ako, nangingitim na ako. Dito hindi maayos pa rin, no? Di ba? No, nangitim na ako ng husto. Halos di ko na makita mukha ko. Ito okay pa. Okay. So, ayan. Ito pinagtabi kong picture against the sunlight. So, makita natin dito sa C3, nangitim na ako, naging negro na ako. Samantala dito sa 5i, na ma-maintain ko pa yung ganda ng kulay ng kutis ko. Okay. Yan, ito. Outdoor shot. Makita natin talagang mas puti at mas yellowish. C5i. Yun. Tapos ka na ba? Malapit na. Sabi siya, mag-record lang ako saglit eh. Sabi mo 5 minutes lang eh. Oo, sige. Dagdagan mo ba ng 5 minutes? Huh? Teka, ba't naging dalawang cellphone yan? Wala pa 5 minutes 5 minutes na sa time ko eh. Ang bilis naman. Ganun mo talaga kabilis. Teka, ang bilis din mag-multiply niyan. Bakit naging dalawa na yun? Teka, isa lang binili ko regalo sa'yo. Ano ito ang binili mo? Ba't naging dalawa? Nanganak lang siya. C3, alam ko, binili ko 5i, yung color green. Ito yun. Sino yung si C3? Kapatid ba yan ni C2 Apple? Oo. Kapatid nga ni C2 Apple to. Pang ano yan? Pinagko-compare ko lang. Ba't kailangan dalawa-dalawa yung cellphone mo? Bakit apat ba yung kamay mo? Hindi, isang pares lang. Isa lang pala eh. Isa lang bilhin mo dyan. In times of calamity right now, we cannot afford to have many cellphones. Mahaba pa yung quarantine eh. Dapat nag-iisip ka mag-donate sa ibang tao, no? Bilisan mo na nga, 5 minutes na. Kaya guys, pumili na lang kayo ng isa. Actually, doon ako nadali. Hindi ko nga alam kung ito bibilin ko o ito bibilin ko eh. Kaya pala ako binili. Ayun, tuloy, nadali. Pero sa haba naman ng comparison natin, tingin ko alam nyo na kung sino panalo. Kaya kayo na bahala kung anong choice ninyo. Ako nga pala sa Richmond ng Gadget Sidekick. Kita-kita ulit tayo sa next video.